Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Doon ay pinulungan sa kinaadman, non potest esse diuturnum, qui non subist veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kung wa sa kamatuuran ni pasukan. O gingon nga ang labing hataas tanang kamatuuran, mao ang mga pulong nga diguwa sa baba sa Dios. Mao nga si Jesus mingon, pabilin kamo sa akong mga pulong. May bawo mo sa kamatuuran, ang kamatuuran makaluwas kaninyo. San Juan 8, versikulo 31-32. Maigsoon, salamat sa maggahom nga Diyos, ato sang pasalamatan nga atong magagahom. Labi na sa kaayuhan sa atong Santo Papa Pope Francisco, Pope Francis, nga duha ka dagkong operasyon iyang na tubang o ulahan kayong panalangin kay nalagsik na ulian siya. Ato sang pasalamat sa atong Arsobispo, iyang Ekselensya Jose Serapia Palma, nga siya gyud nagbisa sa Bispiras, karong adlaw, Abril 20, sa alas 9:30 dito sa Tabunok, Paris, nga ang patron mo, Senyor San Jose Bana ni Maria. O daghan kayo ang mga Salmot Santos nga misa, nga mga laiko, mga lay organizations, o dito sa mga pare sila mga parokya may kun-celebrate sa Santo Papa. O manindot ang iyang pagpahayag sa mensahe sa gugma, pangalagad sa katawhan, pinagi sa gitaha sa Diyos, kanato nga mga katawhan, labi na sa atong pagka mamumuo, mag-uuma, man of labor. Managandan siya o the model of labor, si San Jose Bana ni Maria. Gandan siya o the head of the Universal Church. Kaya siya ay may lalaki sa pamilya nga pili si Ginoo nga mahimong ama-ama ni Jesus o kapikas ni Santa Maria. Pero si San Jose aware o conscious siyang role mo nang wa niya hilabti si Maria bisan humana si Maria mga anak ng Jesus. Maigsoon, salamat kayo. Pasalamat sa atong Arsobispo. Nakita mi kanina dito simbahan niya sa mga kaparian nga ni-appeal sa Santos nga Misa o sa ako sa litok nga ang Hermano Mayor, Hermana Mayor mo si Mayor Samsam Gulias yang kapikas, si Lia Congresswoman sa First District iyang kapikas. So, mabulukon, o doon na ilag mga city councilors of Talisay nga misalmot Santos nga misa. Pagkakaroon niya ang atong duha ka higala diya si Brad Steve Buti, ang atong the man of searching so many islands and nations of the world, kay naama siya sa panginabuhi gyud sa dagkong barko. Niya mo tunggo din madugay-dugay,
Buduyog na to kay sa iyang panahon na sa trabaho sa dakong laod, sa kay sa dakong barko, daghan kay ang iyang mga discoveries, studies on history, likewise the theology of the church. Wala nga sangkap kay si Brad Steve Buting niya sa uban nato, niya siya si John Purka usas mga sharer sa Catholic faith. Salamat kayo. Kunyari ita maglangan atong unahon si John Purka pasindo na ni giandam nga pangutana. Dahil salamat Brachok, si pandi pa itong tanah Brachok, at sang i-greet na itong subispo sa Maasin, si Precioso Cantillas, kaparian na ito des matalom liti, o labi na attorney Maninggulo, magsunod na sila ni Sanil 47, o diyang kaparian des kagnaan, nga magkita ta karong maabot 3, 4, o 5, so sa gabi magsugod naman dahil itong Bible study Brachok, niya salamat sa mga barangay diha nga murag mga napu ni kabarangay silingan diha. Manambong sad mo rong magdamog notebook diay matud pa kay na nagtugo nako magdala mo notebook ug bulpen samtang kami maglecture arong inyong kasuwat ang maong mga tema nga ipaambit na mo dinha. So daghang salamat. Wani mo mention ang Kura Paroko, si Father Allen Arayan. Padel Arayan. Oh, Allen Arayan. Yawa sa kanay mahisguti kinsay patron. Ang si patron si Santiago Apostol. Yawa sa nimo misguti unsa nang ngan sa barangay nga nahimong parokya. Kahagnaan Brachok. Kahagnaan. Kahagnaan. Okay. Salamat Brachok nya dinitas pangutanang nasugatan nato nitong rally. Nga ingon nga dili na Pedro mo ipangulo ninyo og pasukaranan patukuranan. Ang Dios ana kay na sa uno hari CTGs. Kunya si Pedro dili gyud patukuranan kay ginganlan man nag Satanas o yawa sa Ginoo sa Mateo 16:23. Nya pangulo din ang iyang sayawa. Sa may itong ikatinawan ni Brachok. Ay, katinawan ni nayon nato nga Isaias 55:8. Mingon si Isaias nga ang hunahuna sa Dios dili mo hunahuna sa tao. Ang paagi sa tao dili mo hunahuna sa Dios. Mo nang Dios sama sa ka tawhanong amahan. Nga kung siya mugikan do nagimupuli niya. Usually kamagwangan niyang anak na lalaki kung kini normal o responsable. Mo nang Vicar of Christ. Doon ay tao nga gitawag og Vicar of Christ sa to pahalili ni Kristo. Kaya nga itong Ginoong Kristo doon na may time limit sa pagani pagtubos ka nato, namatay niya, nabanhaw niya, mupalik nato sa langit. Mo nag-ingnan niya si Pedro, Pedro, pagkatawgon kay ikaw Kepas, nasa Juan Kapitulo 1. So, Kepas, what is the meaning of Kepas? That is the Hebrew word which immovable rock. Sa kadakong bato nga dili nimo mairo. Nya sa episode 2:20 giklaro man ang bato sa pamag-ang pangulo sa mga pangulo mao si Jesus. Bato sa pamag-ang. Episode 2:20. Pero sa mga apostoles doon na special kayo nga nalitok niya. Yang gilain si Pedro mingon siya. Pedro, naigugma ba ikaw kanako? Ginoo nahibaw ka, naigugma ko kanimo. Pasipsiba nga akong mga karnero. Pedro, Kepas, naigugma ba ikaw kanako? Ginoo nahibaw ka, nga naigugma ko kanimo. Pasipsiba nga akong mga karnero. Naigugma ba ko kanimo? Naigugma ko kanimo, Pedro? O naigugma ka kanako, pakana nga akong mga nating karnero. So gisgutan ni Jesus ang duha ka kahimtang sa karnero, ang mga dagko na o ang lambs ka mga kordero, seti pasibsib. What is the significance? What is the meaning of that word spoken by Christ to Peter? Tell you what takibaw. Nana sa Jeremias 25:34. Ngamingon ng Diyos, kamo nga mga magbalantay tig amo mas karnero, pangulo mo. Busa kon si Pedro hatagan og otoridad ni Jesus nga siya tigpasibsib sa karnero, nating karnero, behind the great authority given by Christ to him, pangulo siya. Muna di na malalis ang iyang mga tinunan kanunay nga mag-una si Pedro bisan sa pagpili kinsay unang nakabig sa Pentecostes si Pedro. Kinsay nagulo og ni tapos sa dakong langtugi sa council year 55 in Jerusalem, it was Peter. Muna nga dili na to ikaglalis na kay
usa ka butang ato'y pangutana la sa itong mga igsoon. Kinsa magtawhanang gihatagan Yahweh. Ngang naghatag si Jesus, o kinsa gihatagan og Yahweh. Wala, is Pedro. Og dili kagabasa, any apostle of the 12 was or were given by the keys of the kingdom of heaven. San Pedro. Muna nga, kung basahon mo ang world history, ang list of popes, pamalain. This is a whole story by Arthur O'Brien. The last pages nga ang Pangulo sa mga apostoles o nagunag yun, niya, atong gining tanawon ning world history. First Pope Saint Peter, martyred under Nero in A.D. Anno Domini, meaning the year of the Lord. Year 67. Sa una, sunod Linus, kato Cletus, kaupat Clemente, kalima Cletus o Anacletus, Evarestos kaunum, Alexander I martyr. So many popes until now. Pila na dong stay buti? 266. Mora nga, dili na to malalis na, you cannot argue with history. Much more, you cannot really defy the Word of God. Peter was given the authority of Christ. Pasibsiba ang ako mga karnero. Pakanda ang ako mga nating karnero. Tao ding hatagan na ng umong otoridad. Sumala sa Jeremias 25:34, Pangulo. Nganong nga naman sa Satanas? Di man kay nakakita si Kristo nga si Satanas nagsigog sunod-sunod ni Pedro. Aron nga iyang danihon. Muna ningon si Jesus, si Pedro iyang gitubang. Satanas, pahawa. Ayaw pag-alikan ako. Dili si Pedro ang gipasabot ato. Si demonyo, nagsirpinting, nagsunod-sunod ni Pedro, mo'y gipasabot ni Kristo nga pahawa. Ayaw pag-alikan mo. Ayaw pag-alikan ako. So, muna ka, ayuhon yun na pagsabot ng Biblia. Muna itong tubag sa pangutana ni John Porca, niya, atong matagadayon, si Brad Steve Bote. Rodsok, bayong hapon katong tanan, labi na sa atong suking tigpaminaw, o sa kang Father Intig day sa kining Archdiocese Catechetical Director nga pinagi kaniya 34 ka katekista sa Missionaries of Charity Rodsok ni graduate. Then after sa graduation nila, during graduation dunay misa ni Bishop Palma. Then sa to ang suking tigpaminaw nga nagsunod ning atong programa. Brodsok, before ko mangutana Brodsok, dunay ni PM sa kuha, ang gusto niya clarification. Kay ningon man siya dinhi nga, Brad Steve, sa libro nga The Creed Explained, gingon man dinhi nga ang person may nagsuffer atong masahon. Gingon dinhi nga we find the person here stated to have suffered. So, nganong nagtudlo man mo nga ang divine person mo'y wala namatay, wala nagantos. Ang atong tubaga na maigsunan, ato na siyang i-klaro o explain. Kung atong basahon ang maong libro, gingon dinhi, we find the person here stated to have suffered, their name Jesus. Klaro kayo nga ang nagsuffer mao si Jesus. Pero para masabtan gyud nato no kining issue nga divine person, dunay sundang maigsunan, sundang lang siya nga way pulan. Kining puthaw ba nga sundang? Pangutana, sundang siya dili? Sundang. Pag-abot sa panahon, ang maong sundang gibutangan og puan kanang kahoy ba? So, sa dihang gibutangan siya puan, pangutana, sundang gyapon siya dili? Sundang gyapon. Pero what is the difference? Before, wala siya pulan. Pag-abot sa panahon, dunay pulan. Pero timan-in ninyo, sa pag-abot sa panahon nga na siya pulan, ang sundang, nagpabiling sundang, nagpabiling puthaw. Sa dihang gisunog ang sundang nga dunay pulan, makaingon ta nga ang sundang gisunog. Pero ang pangutana, nasunog ba ang sundang? Wala. Ang nasunog ang pulan sa sundang. Sa to pa di ay dili proper nga moingon kita nga literal ang nasunog ang sundang katong metal ba. Ang tama,
ang sundang nasunog sa iyang. Sa to pa, ang sundang nasunog dinha lamang sa iyang pulan. Sa maong libro, gitubag. Klaro kayo. Paminawa ninyong igsunan. His alone, the human, the Son alone is man, and so capable of suffering. Christ suffered for us in the flesh, in the nature of man which he, the eternal word, took upon him. Thus, the proper subject of our Savior's passion was that nature which he took from us. The proper subject. Sa ito ba ay ang divine person nga mao si Kristo, ang proper subject nga siya nagantos, ang iyang tawhanong kinaiyara, dili ang iyang Diyos nung kinaiya. So therefore, ang kanang divine person nga gisgota din ha, God incarnated na na. So ang tama gyud din ha, si Jesus namatay, who is a divine person. Mabita to si Bishop Bactol, klaro gayo, it is not the divine person. He is referring to the divine person before and after. Wa man to siya nausab because God is immutable. Why pagkausab niya? Sa dihang nag-incarnate siya, nagpabilin ang iyang nature nga simple, pure spirit. Sa dihang nag-incarnate, gitawag siya Jesus Christ. Mao'y proper name, Jesus Christ. Sa God incarnate na siya, nag-incarnate na siya, ang divine person, duha na ang iyang kinaiya. Pagka-Diyos o pagkatao. Sa philosophy, tinuon na nga sa Communicatio Idiomatum, ang role kanang maingon ta nga ang humanity gamiton, sakto na siya kanang humanity dili gamiton nga abstract. Kaya nga naman, paminawan ninyo, the humanity of Christ is eternal. Sayop man na, kaya ang kanang humanity, ang kanang human nature ni Kristo, dili man na siya eternal. Pero kung ang kanang abstract nga humanity, atong himuon og concrete, man, the man, Jesus Christ, is eternal, ang tao nga si Jesus, eternal, sakto na siya sa Communicatio Idiomatum, which means eternal in His divine nature. Sumala sa libro nga The Divinity of Christ, sinulat sa kapari nga si Father Recabay. Bradsok, pangutanan ako, Bradsok. Dagan ta sa pangutana. I hope nga klaro ang ato ang explain. Pangutana, Bradsok. Sa unang Timoteo 3:15, klaro kayo nga ang simbahan mao gayud ang haligi og sukaranan sa kamatuoran. Kining simbahan, Bradsok. Pero ang ubang mga sabadista, ang ubang relihiyon, ingon man nga simbahan lagi. Ang magisterium ninyo mao man ang mga bishop, Santo Papa. Kamu, ikaw Sok, ako, ikaw bro John Porca, si Bradsok, dili man ta mga bishop, dili man ta pope, Bradsok. Nganong nagbasa-basa man mo ang Biblia nga dili man mo magisterium. Nga ang giingon din ha sa Biblia, unang Timoteo 3:15, ang magisterium din ha, ang Santo Papa man ug ang mga bishop, wa man mo ilabot. Nganong kita ko ng mga laiko nagbasa-basa man sa maong Biblia nga dili man ta, Bradsok, magisterium. Unsa may ikatubag nato ni Bradsok? Atong tubag na si Isaiah 34:26 nga ningon ang atong Ginoo. Basaha sa akong libro. Ako'y nagsulti niya na. Walay usan niya nang nakulang siyang kahuban. Basaha. Nya gisugo man ta pagbabasa. Mamamingon din nga kamong mga obispo, kamong mga kardinal. O ikaw nga Santo Papa, kamong ray basa sa Biblia. It did not say that. Atong basahon pag-usab kay maklaro nga gitun-an tas Ginoo. Ginoo kay mao man ni usa ka magtutudlo nga dili kapulihan. Apan siya mohatag og gahom pagpanudlo gikan kaniya. Unya sa Isaiah 34:16. Susiha niya gikan sa basahon ni Yahweh. Ang basahon ni Yahweh susiha. Og basaha. Walay usan ining mawala. Walay makuwangan siyang kauban. Kaya nga akong baba, nagsugo nini. Nga akong espiritu, mo'y nagtigom nini. So dako kayong mandal sa Ginoo, susiha, niya basaha, wamiyon siya, kamurang obispo, kamurang pare, o ikaw rang papa mo yung basa. No, that is not really the intent of the Bible, the scripture.
nga basahon na to ang San Mateo 22:29, daghang mga nasalaag, daghan nga sayop tungod sa kakulang o kaalam sa kasulatan. Ya sa Isaiah 5:13, akong katawhan nga salaag kay wa sila'y kabangkaagan sa kasulatan. Si kanunay gi-challenge ta sa Ginoo. Mo na nga atong mabasa sa kasulatan nga ang mga taga-Berea samtang nagwali si Apostol Pablo, ilang gitanaw ang ilang gibasang kasulatan kung nasuwat ba sa Biblia pulong sa Dios ang giwali ni San Pablo. So, murag ni warawara ma sa bandera nga akong kauban. Salamat kayo di ato ning tiwason niya, Steve. Kay doon ako isumpay atong imong ingon kaganina. Onas tanan, pasalamat tayo kita sa atong mga kauban. Labi na ni Brad Dudong Limsio, nga mo'y presidente sa Cebu Catholic Television Network. Ang CCTN, Cebu Catholic Television Network, nulatas na sa kalauran. Mabot na ta sa United Kingdom, America, sa mga different nations of Asia. Madungog ta, maklaro kayo, tungod sa modernong panahon karon. Labi na gamit ni Brad Dudong Limsio, nga makusog ang atong signal ngadto latas sa ubang kanasuran. Salamat ta. Nya sa pagkakaroon nato ning lantaon, hinungdanon kayong paybaw. Nagbasa pa mas Biblia ang kwanong tiknisyan na to sa padayon nun. Opo, sila mo tagad na to dong. Ang akong ikasumpay itong imong isulti, Steve, but about the person and the nature. Ginahan ako ang libro nga The Teaching of the Catholic Church. Nasa ang Fundamentals Catholic Dogma, page 36. Sa Fundamentals Catholic Dogma na yun, the Father is eternal. The Son is eternal. The Holy Spirit is eternal. But they are not three eternals. Non son tres eterni, sed unos eternos. Ang Amahan eternal, ang Anak eternal, Espiritu Santo eternal, lilis na to eternal, usara. Unya, sumpay. What is eternal? Tubag, ang eternal na kahulugan o guway sinugdan o guway katapusan. Eternal means God. So when we see that Christ, the second person of the Blessed Trinity, He is eternal. Thus, He is God. But then, He has the two natures given by the Father. Gihimugso siya sukad sa walay sinugdan, gikasamahan. Gihimugso, bigaten, sa walay sinugdan, walay katapusan. O siya, Espiritu. Pero ang gisulob na siya og lawas, diya sa sabakan ni Maria, siya second person. O nanay iyang duha ka kiniya. Kiniyas pagkatao, piniyas pagka-Diyos. Mo na nga, kanang mingon nga, namatay ang divine person. That is fallacy. That is heretical. Against dogma. Huwag doon na mo yung mga tinguha, pasaha ang page 36 of the Fundamentals Catholic Dogma na doon ay imprimatur ni Father Sullivan. So, balikon ako, page 36, Fundamentals Catholic Dogma. Christ is God. If He is a person, thus He is God because He has no beginning and no end. Munang iklaro gyud sa kini Teaching of the Catholic Church. Dugma gyapon ni Book of Dogma, page 147. Tanawa diri ang kuyaw kayong paminaw na dili unta magpasagad. We request and plead with you, bishops, slowly but sure. Basahon na to ang Teaching of the Catholic Church. Doon na ni imprimatur. Ug bunga ni sa research sa mga dagko ug may laki mga Jesuits prepared by Joseph Neunier Jesuit, Hendrik Roots Jesuits, edited by Karl Rahner Jesuits again. Yan na imprimatur. Si imprimatur, si Jeremiah Sullivan, obispo sa din Doctor of Divinity. Ang nihil obstat. Ang imprimatur, si Archbishop Cornelius Kurkang. So grabe. Ya, tanawa ang page 147.
Maminawa pa kayo, ayaw pagdali-dali nga ang mga Catholic faith defenders o ubang mga pare, ubang mga obispo, nangingon, when Christ suffered on the cross, He submitted His body and soul to be suffered, but yet not His divinity being God. Niya mo ni din niyo, page 147. Excuse me. Sa iluman. 11 ba rin? Galit kayo ha? Kamay lang. Oh. Tanawa din ang page 147. Yaning dogmatic book. Yatag ni Cardinal Julio Rosales. 1986. Wa ko kibaway. Nga ako'y gipili niya, ako'y gihatagan niya. Di mo ning libro hasok. So, ribo, kung anong ako yun, kay mao na maggamit nining dakong lumba sa hustong pangatarungan. Pero, ang tinuod mo'y mulutaw nga kamaturan. Naya ang gisulti atong paminaw ni mga igsoon kay importante kay sa atong pagbasa sa Biblia. Kay lagi di agyapon din ang kwan katong ingon akong eternal. Pero sinsa tagjote ako naman igi markahan sa iluman. Okay. Page 147. Sa ko ni ako pero din ako gustong saguhon. Ibasahon gid ako. Naraw. If anyone shall say that it was God who suffered the agony of the cross, not the flesh with soul, which he put on, taking the form of a servant, that man, as Scripture says, he is heretical. So ano ito pag binisya ni? Dong, may makang binisya bitaw. Ako na lang. Kaya nakatuhod sa kong ludabi. Bisag kinsang tao, nga mingon nga ang Diyos mo nag-antos, diya sa krus, gisakit ang iyang isip Diyos, dili ang iyang pagkatao. Kanang tawhana, irihis, sumala sa Biblia. This is really a great fact to open our minds. Do not think because you are a bishop, you have really digested the whole dogma of the Catholic Church. Modesty aside, we Catholic faith defenders, we spend up much time, much days, much years, many years. And we have some books, importante kayo. Gikan ni Cardinal Rosales. Wala nga, maghinay ta. Sa page 163, tapusan na lang, kay atong tamdo ng Gasinyas. Ha? May iso, importante kayo ni. Wala nga, dili ta magdedali. Kung doon ay mga obispo na gunahon na nga, irihista nga nag-ingon nga namatay diya sa cross ang iyang pagkatao. Dili mamatay ang divine person. Divine person is God. He has no beginning and no end. That is definition of eternal. No beginning and no end. Thus, it is God. So, gingon din page 163, nahon tani. That Christ can suffer in the flesh, but not in divinity. Bisa kuno si Kristo mamatay diya sa iyang pagkatao, iyang lawas. Pero dili isip Diyos mamatay. Ang 168 mo importante sa kayo. Nera. Page 168. Gingon, yet His divinity, divinity of Christ, unimpaired. He suffered the passion of our failings, was condemned to death, and suffered real death in the flesh, or of the flesh, on the cross. But His being God, unimpaired. Kasabot ba in English? Unimpaired, tanaw tas dictionary. Unimpaired, wala maunsa, walay tatsa, wa mapukan, wa matumba, wa malunos, unimpaired. Ang iyang pagka-Diyos, unimpaired, wa maunsa, wa gyud ba mamatay, inun ta pagkasulti. Kaya di man mamatay ang pagka-Diyos. That is dogma, that is elementary. Bisa ng bata ang grade 6. What is God? Dong. You study catechetics. Catechesis. Nagtudlo ang imong mga magtutudlo ini. Yes, ma'am. Kanang God, ma'am, Diyos, Espiritu man. Yan makakagahom. Yan dili, mamatay. Oh, yes. Po na dogma. Yan bisang batang grade 6, makamawa mo kayo mutubag unsay God. God is Spirit.
and spirit cannot die. John chapter 4 verse 24 o Book of Wisdom chapter 12 verse 1. Man si Brad Master of Biblical Contradiction, Brad Rudy Racasa, ato ning tagdon. Brad Rudy Racasa. Daghang salamat Bradsok ug maayong hapon sa tanan gyud natong televiewers. Kutob sa maabot ni nimong Sibya, labi na gyud diha sa Bamboo Village, Basak Pardo, Cebu City. Nila ni Jocelyn Cañete, P. Villamor, ug ni Evelyn Racasa. Maayong paglantaw kanatong tanan. Karon Bradsok, arin ras kasulatan Bradsok dinhi sa Marcos 13:32. No one knows, however, when that day or hour will come, neither the angels in heaven nor the Son, only the Father knows. Apan walay nasayod kanus amo abot kadtong adlaw ug taknaa, bisan ang mga anghel sa langit, bisan gani ang anak nga si Jesus, kundili ang amahan lamang mo'y nasayod niini. Marcos 13:32. Sa Mateo 5:44, Jesus said, "But now I tell you, love your enemies and pray for those who persecuted you." Miingon si Jesus, karon sultihan ko kamo, higugmaa ang inyong mga kaaway ug pag-ampo kamo alang sa mga tao nga nagpasipala kaninyo. Mateo 5:44. Sa 1 Corinto 15:23, sa mayang balita Biblia nagkanayon, "But each one of you will be raised from death in proper order. Christ first of all. Then, at the time of His coming, those who belongs to Him." Ang pagkabanhaw sa matag usa ka patay himuon sa saktong hanay. Si Kristo may una sa tanan nga nabanhaw. Musunod kadtong iya ni Kristo, inikabot na niya. Akong pangutana ani Bradsok, si Kristo may una sa tanan nga nabanhaw. Unsa may but ipasabot ani Bradsok, namatay kun ning klaro si Kristo, nya kinsa man say gabanhaw niya? Palihog ko no kung patinaw ani Bradsok. Salamat kayo, Brad Rudy. Mga tekstong imong gibasa matulunanon kayo, pero kining Mateo, San Marcos 13:22, may tungod ni sa adlaw sa panudya ang way ni Bao, bisan pa mga anghel, bisan pa mga santos, bisan pa gani Kristo, ang amahan lamang. Lamang nga nasa Colosas 2, versikulo 12, rather, Colosas kapitulo 2, versikulo 2. Gingon nga all the mysteries of God, all the secrets of the Father, are stored in Christ. Sabi siya ang tanang tinago sa mahan. Ang tanan nga amahan ra mo inibaw, iyang gibutangan to ni Kristo. Masa ka na sa Kristo na iba, o sige na, mabot kay tanang tinago sa mga naaman niya. Ha? Niya, dayon ang imong pagkutana ang importante kayo sa 1 Corinto 15:23. Nga, siya si Kristo mo unang nabanhaw. Usa ka pangutana nga, dili man siya may una. Kay katos Lazaro, unang to niyang ibanhaw. Oh. Niya, pagkabugto siya siyang ginhawa, thousands of signs were risen from the tombs, ng mga lubnganan nila ng buwak, nagguwa tong kalibuan ka mga santos. Una man to, kasi Kristo di pa mas krus. Muna nga naman ang tubag ni Brad Rudy nga, ang langit human pagpagkasa niya danong diba, nasira. Muna nga, nabasa ni muna sa Juan 3:13, nga walay usang nakasaka sa langit, gawas lamang ni Kristo. Kaya pag saka ni Kristo sa langit, nasa Episodio 28, nga gidani ang daghang mga bihag nga kalang. So di modo, pag-abli sa langit na sira, siya ginakasunod. Una ka siya may muabli. So mo na nga, sa tanang nga banhaw, siya nakadawat. O siya ang nag-abli sa maya sa mahan. Dili kay dunay lain nga nakasaka sa langit. Kay kato sila si Elias. Gawa mo agi kamatayon. Si Enoch, wasan mo agi kamatayon. Genesis 5:24. Ya, 2:12. Nga si Elias gipasakay sa karo nga dunay pako katong mga kabayo nga naguyod ni
balik ngadtos kay tasan. Pero wa mo suod sa langit. Paabot pa sila ikabli ni Kristo. So mo na meaning na among so many persons risen before Christ's resurrection, yet they are sustained. Paabot pa sila. Pero pag saka ni Kristo sa langit, yablihan na niya mo nang makasaka na sila sa langit. Muna siya mo'y una sa mga nangamatay o nabanhaw nga na siya maya. Although, na naman niyang himayang daan kay siya Diyos man. Muna itong tupag sa makalilibog sa pagkutanan ni Brad Rudy Racasa. Yan niya si Brad Carlo Barinas. Dagang salamat, Brad Sok, o maayong adlaw ka ni Brad Sok. Nya, sa di pa ko mangutana, Brad Sok, greetings na ko kanunay sa ato sa among pura paroko diha sa Laray. Talisay si Father Mike Katama og ni Brad Michael Cabunilas og ni Sister Ninya Billy Habraw Hautupat. Maayong paglantaw kanaton tanan. Ang akong pangutana, Brad Sok, mahitungod ni ining paagi sa bunyag. Kay kitang mga Katoliko, Brad Sok, dugay na gyud ning gi-practice ato ang simbahan nga kining bunyag nga bubo. Kay kung dunay batang bunyagan, bubuan man gyud nato, Brad Sok. Unya niingon sila, Brad Sok, kining mga tinuan, ingon sila nga sayop daw na nga paagi sa bunyag nga bubuan lang. Kay sa Biblia daw, Brad Sok, ilubong man gyud ang tao. Kay ang bunyag ipakasama man nag paglubong o kamatayon sama ni Kristo. Nag-ingon diri, Brad Sok, sa Roma 6:3, kung wala ba ninyo hibaloi nga kitang tanan gibautismuhan kang Kristo Jesus, gibautismuhan ngadto sa iyang kamatayon, busa gilubong kita uban kaniya pinaagi sa bautismo. So ang bautismo, Brad Sok, o bunyag lubong jud, Brad Sok, ituslob jud ang imong lawas dito sa ilawom sa tubig. Nganong bubuan naman nato, Brad Sok? Palihog ko papatin-aw, Brad Sok. Ang simbahan sa kasinugdanan gyud sa pagbansay sa baptism, gibansay maning to kining immersion, pouring, sprinkling of water. Immersion pagtusmaw sa lawas, pagbubo, pouring of water, sprinkling pagbisibis. Gibansay na sa simbahan. Pero may hibawan nga dili na absolutamente nga kanang yung pag-immersion. Kay kung madto ka sa Africa, you're a missionary. So some people there are attracted to the message and miracles of Christ. So magpabunyag sila. So di sila mabunyagan. Kaya wa may sapa dito. Wa may tubig ditong lawom. Wa may dagat. So mahimo dito, mo pagbisibis og tubig. O pagbubo ba. Pero si San Pablo, nga Saulo kaniya to dihang nakabig, ngadto siya sa kabalay ni Simon, magbubuhat o ining tulda. Ya, nahap na siya ina niya nga may guguyuran lang ko dito, pupuyan lang ko silang balay. Og ang Dios nga si Kristo mayon, Ananias, adtuan ni si Saulo niya ng balaya. Padungis kamot o katagis siyang mensahe. Kay gipili ko siya. Ako siyang gamiton aron pagsangyaw sa may balita sa lain-laing lapit. Moto niya to sa Ananias. Sir, di ako. Aron pagpaibaw kanimo nga gipili ka ni Kristo. O kay ikaw himuon niyang kahimanan sa pagsangyaw siyang may balita. Pandungan ta ka. O gipandong iyang kamot, nga tagak ang imbis na kakita. O mitindog si Saulo o gibunyagan dito sa balay. Yawa may swimming pool sa balay. Ya sa Hebreo 10:22, may testimonyo si San Pablo nga ako nahinlo sa tubig nga malinis pinagi sa pagbisibis kanako. Sa to pa sprinkling of water ang nadawat niya. Muna mabasa na to sa buhat 9 nga si Saulong na imong San Pablo gibunyagan dito sa balay. Why swimming pool sa balay? Ang linatin plural. Ha? Pater noster quis is in celes. Kay singular pa na celo. Plural man na celes. So, amanamo na aka sa mga langit. Pero sa atong Benicia, langit naman. Langit. Oh, wala pili lang ka ana. Ari kas dagan. Tanang mga langit. Ito, ang giskutan diyang mga langit. Yeah. Ang ginganlan na to, degree of reward of God according to our work. Kung daghan kay kag sakripisyong giantos, nyawa gyud kamo irog sama ni Job, ang imong kabuutan kakugi way makapareha sa paghimos, pagsangyaw, ha, pagmantala, bisan kabus na magkamang way pagkaon pero buwa. Wali lang gyapon, nya dara kag maluoy mi kondong
Di ay tubig diring bugnaw. Tubig sa butong. Na pag-unod sa butong. Mabusog ka. God provides. Pero mao na, ikamatay niya ng tawhana, sa dako kayong sakripisyo, ang iya sad nga himaya, labaw sa suban. Kaya doon na yung mga tao nga, nagkinabuhi, may nalang gitugutan pa, nagkinabuhi, hangtod nubinta, ilabihan pagpagkasa. Pero diyang nagbububo, nagliso na ginawa niya, musika ng mata. Itawag ang pare, naghinulsol, gipakumpisal sa pare, gipakalawat, siya gidihugan pag yun. Siya rin di malangit. Pero pila ra ka adlaw to siya nga kalawat, niya namatay. So, duha ra tingig adlaw iyang pagbalik sa Ginoo. Dili parehason sa Ginoo. Katong sa katao nga naganto sa tandang panahon siya kinabuhi at the age of reason. Lagad na siya. Hangtod namatay gyapon sa taas nga edad. So, dako siya og kining ganti. Mao nang niingon si Jesucristo di sa San Mateo 11, nakaila mo ni Juan Bautista. Pero sultihan ta mo, matod pa na mas Ginoo, ang labing gamay dito sa langit. Mas dako pa ka ng Juan Bautista. Anong isgot mas Kristo gamay ng langit? Sa ito pa doon ay tao nga naara siya sa hingpit, puno sa kalipay, pero gamay ra iyang kalipay. Ditandi siya uban. Pero di siya mo reklamo. Kaya ang buhiya niya sa pagka kining Balbaron, bumilya, Gisra, tagan siya power nga 50. Buwak na siya. Muna mga tao ditong malangit, malalayan ang kalipay, dili man nagsama, matagbawon sila. Di sila mangayog labaw yan. So mo nang gisgutan, mga langit. Meaning stages of gravity, stages of degree of your suffering and work for God. Dako sa ganti. Sa Lucas 12:28, kadtong dako mga kasalanan, dako sa silo. Pero kadtong dako sa mga buhat nga mayo, dako sa ganti. So mo na ang ipasabot ang mga langit. Okay, naman sa singular lang. Naman sa gamay. Oo na. Oo na. Ilan ta mulali sa Ginoo. Oh, di ba si kining Dennis Marquez. Dengan salamat Barsog ug sa tanan nga nagsunod niadto ang programa Katin-awan sa Pagtuong Katoliko. Greetings na ko Barsog sa tungkop ni Ganilya ni Kapitan Jerome Gabrieles ug ni Brad Edwin Paragoso. Mayong pagpaminaw o pagtan-aw ninyong tanan. Barsog akong pangutana kining about sa Latin Mass. Matod pa sa mga SSPX nga ang balido nga misa mao ang Latin ug dili ang Novus Ordo nga New Order of Mass nga kining mga pinulungan nga gigamit nato karon sa misa dili maoy balido, invalid daw ni nga misa. Ang akong pangutana Barsok, sa Vatican I gigamit man na ang Latin Mass. Unsa may balaod sa simbahan Barsok nga gigamit gyud nga matod pa nila nga wala lain-laing misa nga valid kini ra yung Latin ug ang uban nga mga lengguwahe nga supak sa Latin aw dili na ni valido Barsok nga nakatambong tag misa pero wala gyud bili kay dili man Latin ang gigamit, lahi man nga lengguwahe. Unsa may katin-awan nato ani Barsok kay matod pa sa mga Latin Mass or ASPX dili pwede ang mga language nga gigamit nato karon sa simbahan. Wala usan magitubag ana kung ang misa nga balidog yun, nga makapalangit, kaya ng misa nga gigamit lingua latina, looy kay Kristo. Gano man, wa mo ito maglinatin. Kaya wa maglinatin, katong iyang misa, dito makapalangit, sumala silang itudlo. Period, mura na itubag. That is unbelievable. That is not acceptable. Gano man. Ang ginuog yun, ingon nga, kanarang yung linatin mo ay makapalangit ni mo. How about mga tao yung taon nga sbukin mo, bisahan ni mo linatin. Ngayon, Padre, manambal na lamin niya na kay linatin naman. Mana nga, just one word, that statement is not acceptable, not believable. Because if we accept that, then Christ has fallen into a fallacious man. Nga nagbisa o Hebrew. Nga di mo din na makaluwas. So, period. That's the answer. Meaning that statement is non-acceptable, non-believable, because they are somewhat using the tool against Christ. That Christ himself has done fallacious mass. Sayop nga misa. Okay? Nga kaliwat ni David, nga kiyang gingharian walay katapusan. Kanang kaliwat ni David, magpadayon walay katapusan. Ang ipasabot na mo sa Kristo,
Mao nang giingon sa San Juan 12:24, ang Kristo dili mamatay. Nya dunay mga tao nga mangahas yung sulti nga ang Kristo namatay diha siyang iyang paghalad sa Kalbaryo nga iangkon man na. Iangkon man ni San Pedro ang atong unang Santo Papa. Si Kristo namatay siyang lawas nung kinaiya. Pero buhi si Espiritu. Ya San Pablo mihimog usa ka dakong deklarasyon. Hebrehanon 7:24. Tungod kay si Kristo ang iyang pagkapari walay katapusan, tungod kay si Kristo ang iyang pagkapari walay katapusan, siya mulungtad nga walay kamatayon. Mulungtad nga walay katapusan. Tanawa ra ng pinulungan na. Nya mo diri kita paingon nga si Kristo namatay siyang pagka-Dios. God died literally. What is literally? Oh, gitubag na sa Catechism. Catechism, God died literal. Literally, God died literally. Tinuod yung nawad ang kinabuhi. Tinuod yung nawad ang gininhawa. Tinuod yung namatay. Ang Diyos nga si Kristo literally died. That is fallacy. That is contradiction of the dogma. That God cannot die. Asa mabasa, 1 Timoteo 1:17. Ikaw Diyos, nagpadayon nga nagmando sa katuigan. Ikaw Diyos Espiritu. Ikaw Diyos dili mamatay. Si Kristo sa 2 Corinto 2:17, si Kristo Espiritu. Muna iyang pagka-Diyos nga dili mamatay. Yes. Salamat. Brad Alex, tanggapan. O si Brad Dennis Abarques. Ano tayo nalimtan ko ano? Mga Barsok. Okay na. Tagbuta po huning atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuo. Cebu Catholic Television Network. 1 Timoteo 2:9. Ang pulong sa Dios dili nimo magapos. Dili nimo mabilang. Ang pulong sa Dios nga tinuod dili na mapulihan og baka. Salamat kayo. Salamat. Ito po, pinulungan siguro. Aramay ko to.